Ilabas mo na ang basurang yan, Nay. Nakakasuka ang hitsura niya sa gitna ng magarbo nating dekorasyon. Huwag mong hayaang madikitan ng dumi ng batang iyan ang mamahaling alpombra na binili natin para sa Noche Buena. Itago mo siya sa bodega. Doon siya nararapat, sa madilim at malamig na sulok, kung saan hindi siya makikita ng mga panauhin natin mamaya. Ang tinig na yon ay tila isang matalim na balisong na humiwas sa katahimikan ng gabi. Nakatayo si Mateo sa labas ng pintuan ng kanilang mansyon, basang-basa ng ulan, na tila walang katapusan ang pagbuhos mula sa madilim na langit. Hawak niya ang isang maliit na laruang gawa sa kahoy, isang simpleng kotse-kotsehan na pinagpuyatan niyang bilhin para sa ika-6 na kaarawan ng kanyang anak na si Gabriel. Ngunit ang boses na narinig niya mula sa loob, ang boses ni Elena, ang asawang pinakamamahal niya at pinag-alayan niya ng lahat, ay hindi ang boses ng anghel na nakilala niya. Ito ay boses ng isang estranghero, puno ng puot, pagkamuhi at lason. Dahan-dahang sumilip si Mateo sa bahagyang nakabukas na pinto. Doon, sa ilalim ng nagniningning na mga parol at mga palamuting ginto, nakita niya ang kanyang biyenan na si Doña Victoria na hinihila ang maliit na braso ni Gabriel. Ang bata ay nanginginig sa takot, walang kibo, at ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi man lang makaagos dahil sa tindi ng trauma. Ang kanyang Gabriel, ang batang itinuturing niyang buhay at kaluluwa, ay itinulak ng sarili nitong ina patungo sa madilim na silid sa ilalim ng hagdanan. Ang bodegang puno ng alikabok at mga lumang gamit. Nay, siguraduhin mong nakakandado ang pinto. Pagpapatuloy ni Elena habang nag-aayos ng kanyang mamahaling alahas sa harap ng salamin. Ayokong marinig ang yak niya kapag dumating na ang mga bisita. Isipin mo na lang ang sasabihin nila kapag nalaman nilang ang tagapagmana ng pamilya, De Vega, ay isang batang may kapansanan at mukhang pulubi. At si Mateo, hayaan mo ang tsuper na yon. Pagbalik niya, sasabihin ko na lang na nakatulog ang bata sa itaas. Hindi naman siya maghihinala dahil masyado siyang tanga para maniwala sa bawat salitang sasabihin ko. Gagamitin lang natin siya hanggat kailangan natin ang pirma niya para sa mana. At pagkatapos, itatapon natin siya gaya ng basurang anak niya. Sa sandaling iyon, tila huminto ang pagtibok ng puso ni Mateo. Ang lamig ng ulan na dumadaloy sa kanyang likuran ay walang binatabat sa yelong unti-unting bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri, hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa isang puot na hindi niya akalaing kaya niyang maramdaman. Ang laruang kahoy na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang kamay. Bumagsak ito sa putikan ng walang tunog. Tila sumisimbolo sa pagkawasak ng kanyang tiwala at pangarap para sa pamilyang akala niya ay totoo. Ang bawat hininga ni Mateo ay naging mabigat. Bawat singhap ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Ang kanyang paningin ay nagdilim, hindi dahil sa gabi, kundi dahil sa tindi ng sakit na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sipain ang pinto at bawiin ang kanyang anak. Ngunit ang kanyang katawan ay tila naging bato. Ang tanging naririnig niya na lamang ay ang malakas na pintig ng kanyang sariling puso na tila isang tambol ng digmaan na nagbababala ng nalalapit na pagsabog. Ito ba ang kapalit ng lahat ng kanyang sakripisyo? Ang magkunwaring mahirap, ang magtiis sa pangungutya ng pamilya De Vega, ang magtrabaho ng higit pa sa normal na tao upang patunayan ang kanyang pag-ibig. Ang lahat ng yon ay isa lamang palang malaking pagtatanghal kung saan siya ang bida ng isang trahedya. Habang pinapanood niya si Elena na tumatawa kasama ang kanyang ina, naramdaman ni Mateo ang huling hibla ng kanyang pasensya na tuluyan ng naputol. Ang dating mapagmahal na asawa at ama ay unti-unting nilalamon ng isang katauhang matagal na niyang ibinaon sa limot.
Ang makapangyarihan at walang kinatatakutang bilyonaryo na may hawak sa leeg ng ekonomiya ng bansa. Napatingin si Mateo sa dilim ng bodega kung saan ikinulong ang kanyang anak. Sa loob ng kanyang isipan, narinig niya ang bawat hikbi ni Gabriel, bawat panalangin ng bata na sana ay dumating na ang kanyang papa. Ang hapdi sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong determinasyon. Kung ang nais nila ay isang halimaw, ibibigay niya ito sa kanila. Kung ang nais nila ay kapangyarihan, ipakikita niya kung ano ang tunay na kahulugan nito. Patawad, Gabriel, bulong ni Mateo sa gitna ng hagupit ng hangin at ulan. Ang kanyang tinig ay tila galing sa ilalim ng lupa, puno ng dusa at sumpa. Patawad dahil naniwala ako sa mga demonyong ito. Ngunit pangako, anak ko, bago sumapit ang umaga ng Pasko, ang bawat luhang ibinuhos mo ay babayaran nila ng dugo at kayamanan. Ang mansyong ito na itinuturing nilang kaharian ay magiging kulungan nila, at ang bawat ngiting nakikita ko ngayon ay magiging huling alaala nila ng kaligayahan. Tumalikod si Mateo mula sa pintuan, hindi na tinitingnan ang kanyang dinadaanan. Ang kanyang mga hakbang sa putikan ay matatag, bawat isa ay tila isang lagda sa isang kontrata ng paghihiganti na wala ng atrasan. Nilabas niya ang kanyang telepono mula sa bulsa. Ang liwanag nito ay tumama sa kanyang mga matang puno ng apoy. Pinindot niya ang isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Arthur! Maikli at malamig niyang saad ng sagutin ang tawag. Walang emosyon ang kanyang boses, tila isang makina na nakapokus lamang sa iisang layunin. Ihanda mo ang lahat ng shares ng De Vega Holdings, ang lahat ng utang nila sa bangko, at ang titulo ng mansyong kinatatayuan nila. Gusto ko, bago tumama ang 12:00 ng madaling araw, wala na silang matatawag na sa kanila. At Arthur, ihanda mo ang sasakyan. Susunduin ko ang aking anak. Pinatay ni Mateo ang tawag at tumingala sa langit. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila hinuhugasan ng huling bakas ng kanyang kahinaan, habang ang bawat ilaw sa kalsada ay nagbibigay ng anino sa kanyang mukha. Isang katanungan ang naiwan sa hangin, isang katanungan na magiging simula ng katapusan para sa mga taong nangapi sa kanya. Kaya ba nilang tiisin ang bagsik ng langit kapag ang isang ama na wala nang matatalo ay nagsimula ng maningil? Sino ang tunay na bilanggo sa gabing ito? Ang batang nasa bodega? O ang mga taong hindi alam na ang bawat sandali ng kanilang karangyaan ay bilang na? Ang sikat ng araw na sumisilip sa bintana ng kanilang silid ay tila isang mapait na paalala ng katotohanang natuklasan ni Mateo kagabi. Habang nakahiga siya at pinagmamasdan ng kisame, naramdaman niya ang paggalaw sa kanyang tabi. Si Elena, ang babaeng itinuring niyang anghel sa loob ng maraming taon, ay dahan-dahang bumangon at humilig sa kanyang balikat. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay humahalo sa amoy ng kape na dinala ng katulong. Ngunit para kay Mateo, ang bawat haplos ni Elena ay tila gapang ng isang makamandag na ahas sa kanyang balat. "Good morning, hon," bulong ni Elena. Ang boses niya ay kasing tamis ng pulot, tila walang bakas ng lason na binitawan niya kagabi. "Bakit ang aga mong nagising? Parang hindi ka yata nakatulog ng maayos. Is it because of work? Sabi ko naman sa'yo, huwag mo nang masyadong pagurin ang sarili mo sa pagmamaneho. I can talk to mommy. Baka pwedeng dagdagan niya ang allowance natin para hindi ka na nagpapakapagod ng ganyan." Pinilit ni Mateo na huwag manginig ang kanyang panga. Ang bawat salita ni Elena ay isang mahusay na pagtatanghal, isang gaslighting na unti-unting pumapatay sa kanyang katinoan. "Maayos naman ang pakiramdam ko, Elena," tugon niya sa isang malamig at patag na tinig. "Iniisip ko lang si Gabriel, nasaan siya?" Sandaling natigilan si Elena. Isang mabilis na pagkairita ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito muling napalitan ng huwad na pag-aalala. "Ah, si Gabriel. You know how he is, hon.
Maagang nagising at nag-umpisang magwala. Kaya pinadala ko muna sa silid niya para makapag-rest. Don't worry, pinakain ko na siya. Masyado lang talagang mahirap i-handle ang condition niya lately. It's draining me, Mateo. Pero dahil mahal kita, tinitiis ko ang lahat para sa pamilya natin. Ngumiti si Mateo. Isang ngasang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Salamat, Elena. Napakabuti mong ina. Pagkababa ni Mateo sa kusina, sinalubong siya ng matalim na tingin ni Doña Victoria. Ang matanda ay prenteng nakaupo sa dulo ng mahabang mesa. May hawak na gintong kutsara habang humihigop ng mainit na tsokolate. Ang kanyang bawat kilos ay puno ng kayabangan. Ang uri ng kayabangan na tanging ang mga taong nakatuntong sa yaman ng iba ang mayroon. Oh, nandyan na pala ang super nating manugang. Pangungutya ni Victoria. Hindi man lang tinitingnan si Mateo. Magkano ang iniuwi mong barya kagabi? Kasya ba yan kahit pambili man lang ng isang pirasong pabo para sa Noche Buena? Mateo, mahiya ka naman sa sarili mo. Nakatira ka sa mansyong ito, kumakain ng masasarap na pagkain pero ang naiuuwi mong pera ay mas mababa pa sa kinikita ng hardinero namin. Kung hindi dahil sa awa ng anak ko, baka sa kalsada ka na pinulot. Nanatiling tahimik si Mateo habang inilalagay ang kanyang tasa sa lababo. Ang bawat salita ng matanda ay tila mga huling pako sa kabaong ng kanyang pasensya. Hindi nila alam na ang baryang tinutukoy ni Victoria ay katumbas ng buong net worth ng kanilang kumpanya na kasalukuyan ng ginigiba ni Mateo sa ilalim ng lupa. Nang makatiyempo, palihim na pumasok si Mateo sa ilalim ng hagdanan. Ang bodegang yon ay tahimik, ngunit ang bawat sulok ay nagsusumigaw ng sakit. Gamit ang kanyang kasanayan, mabilis niyang inilagay ang mga microcamera sa mga estratehikong lugar, sa sala, sa kusina at higit sa lahat, sa loob ng maliit na bodega kung saan ikinukulong ang kanyang anak. Ang mga gamit na ito ay konektado sa kanyang telepono, isang lihim na bintana na maglalantad sa tunay na impyerno sa loob ng bahay na ito kapag wala siya. Paglabas niya, nakita niya si Lola Rosa, ang matandang bujiya na matagal nang naninilbihan sa mga De Vega. May hawak itong maliit na platitong may tinapay. Ang mga kamay nito ay nanginginig sa takot. Iito lang ang naisalba ko, Mateo. Bulong ni Lola Rosa. Ang mga mata niya ay puno ng awa. Ayaw nilang pakainin ang bata dahil baka raw dumumi sa sala. Kanina pa siyang umiiyak sa gutom pero binalaan ako ni Doña Victoria na tatanggalin ako sa trabaho kapag pinakialaman ko ang bata. Kinuha ni Mateo ang tinapay. Ang kanyang puso ay tila pinipiga. Salamat, Lola Rosa. Hayaan mo, hindi na magtatagal ang lahat ng ito. Maya-maya pa, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa kusina, kasunod ng matinis na sigaw ni Elena. Mabilis na naglakad si Mateo patungo roon. Nakita niya si Gabriel na nakatayo sa gitna ng sahig, basag ang isang baso ng gatas sa kanyang harapan. Ang bata ay nakayuko. Ang kanyang maliliit na balikat ay nayayanig sa tahimik na paghikbi. You stupid child! Sigaw ni Elena. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang maskara ng kagandahan ay tuluyan ng nalaglag. Ang mahal ng basong yan. At ang dumi-dumi mo na naman. Sabi ko sa'yo, huwag kang lalabas ng bodega, hindi ba? You are nothing but a burden. Isang malaking malas sa buhay ko. Binuhat ni Elena ang kanyang kamay. Ang tunog ng palad na tumama sa pisngi ni Gabriel ay umalingaw-ngaw sa buong kusina. Isang malakas na tunog na tila nagpatahimik sa buong mundo. Tumalsik ang maliit na katawan ng bata sa sahig at doon lamang nagpakawala ng isang masakit na iyak si Gabriel. Isang iyak na humihingi ng saklolo sa isang amang akala niya ay wala roon. Ngunit naroon si Mateo. Nakatayo siya sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng anumang emosyon maliban sa isang nakamamatay na katahimikan. Ang aura na bumabalot sa kanya
ay biglang nagbago. Ang dating baluktot na balikat ng isang trooper ay naging tuwid at matatag, tila isang higante na handang magpabagsak ng isang buong bundok. Dahan-dahang lumingon si Elena. Gulat ang rumehistro sa kanyang mukha nang makita ang asawa. Mateo, kanina ka pa ba riyan? You don't understand. He was being difficult again and, hindi hinintay ni Mateo na matapos ang kanyang paliwanag. Naglakad siya palapit, bawat hakbang niya ay tila isang pagyanig ng lupa na nagpapatahimik sa paligid. Binuhat niya si Gabriel mula sa sahig, naramdaman niya ang panginginig ng bata at ang init ng pisngi nitong sinampal. Niyakap niya ang anak ng mahigpit. Ang kanyang pisngi ay idiniin sa buhok ng bata. Elena, tawag ni Mateo. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng kapangyarihan na tila galing sa kailaliman ng isang aktibong bulkan. Lumingon siya sa kanyang asawa at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Elena ang isang lalaking hindi niya kilala. Isang lalaking may mga matang tila nagbababala ng katapusan ng kanyang mundo. Mateo, Hon, listen to me. Pilit na tawa ni Elena, bagaman bakas ang kaba sa kanyang boses. Disiplina lang yon, para rin sa kanya yon. Tumingin si Mateo ng diretso sa mga mata ni Elena, isang tingin na nagpatahimik sa bawat kasinungalingang balak pa nitong bitawan. Huwag mo nang ituloy ang sasabihin mo, Elena, dahil simula sa segundong ito, bawat hapdi na nararamdaman ng anak ko, sisiguraduhin kong 100 ulit mong mararamdaman bago matapos ang araw na ito. Lumabas si Mateo ng gate ng Mansion de Vega nang hindi lumilingon. Ang kanyang bawat hakbang sa semento ay tila may kasamang bigat ng 1,000 sako ng dusa. Ngunit ang kanyang mukha ay kasing tigas na ng marmol. Sa loob ng maliit na bag na luma at kupas, naroon ang kanyang uniforme bilang trooper. Isang maskara na isinuot niya sa loob ng 7 taon dahil sa isang hangal na pangarap. Ang mahalin siya ng isang babae hindi dahil sa kanyang pera, kundi dahil sa kanyang pagkatao. Ngunit ang pangarap na iyon ay naging isang madilim na bangungot na muntik nang pumatay sa kanyang anak. Pagdating sa kanto kung saan madilim at tago ang liwanag ng poste, isang itim na Mercedes Maybach ang tahimik na naghihintay. Ang makina nito ay bahagyang humuhuni, tila isang hayop na naghihintay ng hudyat ng kanyang amo. Agad na lumabas ang isang lalaking nakasuit, si Arthur, ang kanyang pinakatiwalang kanang kamay at ang tanging nakakaalam ng kanyang lihim na pagkatao. Sir Mateo? Yumukod si Arthur ng may malalim na paggalang. Mabilis nitong binuksan ang pinto ng sasakyan. Everything is ready. The board is waiting. Pumasok si Mateo sa loob. Ang lamig ng aircon at ang amoy ng mamahaling balat ng upuan ay tila humihigop sa amoy ng usok at putik na dala niya mula sa labas. Sa isang iglap, ang baluktot na trooper ay naglaho. Isinuot niya ang kanyang mamahaling coat. Inayos ang kanyang buhok at isinuot ang kanyang salamin. Ang mga mata niya, na dati puno ng pasensya, ay nagliwanag na ngayon ng isang talino at awtoridad na kayang magpabagsak ng mga bangko. Arthur, kamusta ang lagay ng De Vega Holdings? Tanong ni Mateo habang nakatingin sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng Makati na tila mga bituing nagsasabi ng kanyang tagumpay. Sir, they are drowning, sagot ni Arthur habang nagmamaneho ng dahan-dahan. Ang pautang na kinuha ni Doña Victoria noong nakaraang buwan ay nagmature na. Wala silang pambayad. Ang akala nila ay may bagong investor na darating. Pero ang totoo, tayo ang humahawak sa lahat ng accounts nila. Sinasakal na natin sila nang hindi nila alam. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Mateo. Naalala niya kung paano siya kinutya ni Victoria kagabi dahil sa baryang iniuuwi niya. Hindi alam ng matanda na ang bawat butil ng kanin na kinakain nila at ang bawat kislap ng alahas na suot ni Elena ay galing sa kanyang bulsa mula sa mga lihim na subsidiyang ibinibigay niya sa kanilang kumpanya para lamang hindi sila tuluyang bumagsak.
Ginawa niya yon dahil mahal niya si Elena. Ngunit ang pag-ibig na yon ay nilapastangan. Pagdating sa penthouse ng Imperial Real Estate, ang pinakamataas at pinakamakapangyarihang gusali sa bansa, sinalubong si Mateo ng mga opisyales na hindi magkamayaw sa pagyukod. Sila ang mga utak ng ekonomiya, ngunit sa harap ni Mateo, sila ay tila mga sundalo lamang na naghihintay ng utos ng kanilang general. Pumasok si Mateo sa boardroom. Ang paligid ay nabalot ng katahimikan na tila ba ang bawat hininga ay bawal. Umupo siya sa dulo ng mahabang mesa, ang trono ng kanyang imperyo. "Gentlemen," simula ni Mateo, ang kanyang boses ay malalim at malamig, tila hanging galing sa kabundukan. "Ang pamilya De Vega ay may utang sa atin na umaabot sa 500 milyong piso. Simula sa oras na ito, ayoko nang makarinig ng anumang extension. I want a total buyout of their liabilities. Gusto kong ang bawat pag-aari nila, mula sa kanilang mga lupain sa probinsya hanggang sa huling kutsara sa loob ng kanilang mansyon, ay mapunta sa ilalim ng aking pangalan." Pero Sir Mateo, muling nagsalita ang isa sa mga abogado. Ang mansyon nila ay nakapangalan pa rin sa trust fund ng yumao nilang ama. Kailangan ng pirma ni Elena De Vega para mailipat ito. "Huwag kayong mag-alala," sagot ni Mateo habang pinaglalaruan ng isang gintong pluma. "Elena will sign it. She will sign it thinking she's saving her family, but she's actually handing me the key to their destruction. Ipagpatuloy niyo ang pagpapabango sa investor na pinadala natin sa kanila. Ipadama niyo sa kanila na maliligtas sila bago natin bitawan ang huling hagupit." Sandaling tumigil si Mateo at tumingin sa malaking screen sa dingding. Nakita niya ang live feed mula sa mga microcamera na itinanim niya sa mansyon. Nakita niya si Elena na nag-aayos ng buhok habang tumatawa sa telepono, tila walang pakialam sa anak na ikinulong niya sa bodega. Ang sakit sa dibdib ni Mateo ay muling kumirot, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha. Ito ay lason na nagpapatigas sa kanyang kalooban. Naalala niya ang 7 taon ng pagtitiis, ang mga gabi na pinalaya siya sa sariling kama, ang mga araw na pinakain siya ng tirang pagkain sa kusina, at ang bawat sampal sa kanyang dangal. Lahat ng iyon ay tinanggap niya dahil naniwala siyang may kabutihan sa puso ni Elena. Ngunit ang kabutihang iyon ay isang ilusyon lamang. "Arthur?" tawag ni Mateo. "Yes, sir?" Ihanda ang red folder. Lumapit si Arthur at inilapag ang isang folder na kasing pula ng dugo. Sa loob nito ay ang detalyadong plano ng ang pagbagsak. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagwasak sa bawat pundasyon ng kanilang kayabangan. "Sir, may isa pang balita," bulong ni Arthur. Ang lalaking kausap ni Elena sa telepono, si Marcus, ang dating kasintahan niya na itinaboy ng pamilya De Vega dahil naghirap noon. Ngayong nagbalik siya, tila nagpaplano silang dalawa na gamitin ang pera mo para magtanan. Natawa ng bahagya si Mateo, isang tawang walang kagalakan. "Marcus, isang linta na kumakapit sa kapwa-linta. Hayaan mo silang magplano. Hayaan mo silang managinip ng isang buhay na puno ng yaman. Dahil sa gabi ng Pasko, sa mismong oras na akala nila ay nakuha na nila ang lahat, doon ko ipapakita sa kanila ang tunay na dilim." Tumayo si Mateo at lumakad patungo sa malaking bintana. Mula roon, tanaw niya ang maliliit na bahay sa malayo. Kabilang ang mansyon De Vega na tila isang maliit na laruan sa kanyang paningin. Ang bawat luhang pumatak mula sa mata ng kanyang anak na si Gabriel ay may katapat na halaga. At sa gabing ito, sinimulan na ni Mateo ang pagbilang. "Bibilhin ko ang inyong kaluluwa, Elena," bulong niya sa hangin. "At kapag wala na kayong kahit ano, dun niyo malalaman kung sino ang tunay na basurang tinapon niyo." Ang marangyang suit na suot ni Mateo kanina sa penthouse ay muling napalitan ng isang kupas at butas-butas na t-shirt na amoy usok ng tambutso. Habang naglalakad siya pabalik sa madilim na pasilyo ng Mansyon De Vega, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang tsinelas upang hindi lumikha ng anumang tunog sa malamig na sahig. Ang bawat hakbang niya
ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Maingat, puno ng kaba, ngunit may dalang determinasyong hindi matitibag. Bitbit niya ang isang maliit na supot ng mainit pang pagkain na binili niya sa isang tago at simpleng kainan sa labas. Alam niyang hindi pinakain ng maayos si Gabriel nina Elena at Victoria. Para sa kanila, ang bata ay isang pabigat na sapat na ang matitira sa mesa. Ngunit para kay Mateo, ang kanyang anak ay isang hiyas na unti-unting dinudurog ng mga kamay na dapat sana ay nag-aaruga rito. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura ng bodega sa ilalim ng hagdanan. Ang singaw ng alikabok at amoy ng lumang kahoy ay agad na sumalubong sa kanya. Sa isang sulok, nakita niya ang maliit na figura ni Gabriel, nakabaluktot sa ibabaw ng isang manipis na banig. Yakap-yakap ang kanyang sariling mga tuhod habang nanginginig sa lamig. Ang tanging liwanag sa loob ay nagmumula sa isang maliit na siwang sa pader. Sapat lamang para makita ang mga bakas ng natuyong luha sa pisngi ng bata. Gabriel, anak, gising na. Si Papa ito, bulong ni Mateo. Ang boses niya ay basag sa tindi ng emosyong pilit niyang ikinukubli. Dahan-dahang nagmulat ng mata ang bata. Nang makita ang mukha ni Mateo, agad itong sumubsob sa dibdib ng kanyang ama. Walang salitang lumabas sa bibig ni Gabriel, tanging ang mahigpit na yakap ng kanyang maliliit na bisig ang nagsasabi kung gaano siya natatakot sa dilim at sa lupit ng kanyang sariling ina. Papa, am I a bad boy? Mahinang tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang maliit na huni ng ibong may bali ang pakpak. Sabi ni Mami, basura daw ako. Sabi niya, kaya ka daw nagpapakahirap dahil sa akin. Papa, sorry po if I'm a burden. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang karayom na unti-unting itinutusok sa puso ni Mateo. Naramdaman niya ang pait sa kanyang lalamunan. Hinaplos niya ang buhok ng anak at hinalikan ng noo nito. Sinusubukang sipsipin ang lahat ng sakit na nararamdaman ng bata. Hindi, Gabriel. Makinig ka kay Papa. Saad ni Mateo, habang tinitingnan ng diretso ang mga mata ng anak. Ikaw ang pinakamahalagang bagay sa mundo para sa akin. Hindi ka basura, anak. Ikaw ay isang prinsipe. At ang mga taong nagsasabi niyan sa'yo, sila ang tunay na bulag sa ganda ng puso mo. Konting tiis na lang, Gabriel. Pangako ni Papa, bago sumapit ang Pasko, lalabas na tayo rito. Hindi ka na muling matutulog sa dilim. Magkakaroon tayo ng bahay na puno ng ilaw at mga laruan, at wala nang muling sasaktan sa'yo. Inilabas ni Mateo ang pagkain at pinanood ang anak habang dahan-dahang kumakain. Isang maliit na guhit ng Crayola sa pader ang nakakuha ng atensyon ni Mateo. Isang drawing ng dalawang tao na magkahawak kamay sa ilalim ng isang malaking puno. Kahit sa gitna ng kadiliman at gutom, ang tanging nasa isip ni Gabriel ay ang pagsasama nilang mag-ama. Ito ang kanyang Kwan Kakvang, ang patunay na ang pag-ibig ay nananatiling buhay sa kabila ng kalupitan ng mundo. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang bumasag nang marinig ni Mateo ang mabibigat na yabag ng sapatos na pababa ng hagdan. Ang bawat tunog ng takong sa kahoy ay tila isang babala ng panganib. Mabilis na itinago ni Mateo ang supot ng pagkain at hinalikan muli ang anak bago mabilis na lumabas at isara ang pinto ng bodega. Pagtalikod niya, bumungad sa kanya ang nakakatakot na mukha ni Doña Victoria. Hawak ang isang flashlight na itinapat ng diretso sa mga mata ni Mateo. Ang liwanag nito ay tila isang interogasyon na nagnanais bumulag sa kanya. Anong ginagawa mo rito, Mateo? Bakit ka umaaligid sa bodega sa ganitong oras? Singhal ni Victoria. Ang kanyang boses ay puno ng hinala at pandidiri. Akala mo ba hindi ko napapansin? Nitong mga nakaraang araw parang masyado kang kampante. At saan ka kumukuha ng pambili ng mga pagkaing amoy Jollibee na naaamoy ko rito? Ninanakawan mo ba kami? O baka naman may itinatago kang pera na hindi mo ibinibigay sa asawa mo? Wala akong itinatagong pera.
Ma'am Victoria, mahinahong sagot ni Mateo, bagaman sa loob niya ay nagngangalit na ang galit. Galing lang po ako sa labas para magpahangin. Huwag mo akong madaan sa mahinahon mong pananalita. Chuper! Sigaw ni Victoria, dahilan upang magising ang ilang katulong sa kabilang silid. Elena, Elena, bumaba ka rito. Ang asawa mong dukha, tila may itinatago sa atin. Bumaba si Elena na nakasuot ng kanyang mamahaling silk na pantulog, mukhang naiirita sa pagkakaantala ng kanyang pahinga. Ano na naman ba yan, Mami? Gabi na. Elena, tingnan mo itong asawa mo. Amoy masarap na pagkain, pero ang dinadala sa ating pera ay barya-barya lang. Sigurado akong may itinatago itong tips mula sa mga pasahero niya na hindi niya sinasabi sa'yo. Bintang ni Victoria. Lumingon siya kay Mateo nang may mapanuring mata. Ibigay mo sa akin ang bag mo. Ngayon din, lulukatin ko ang lahat ng gamit mo. Gusto kong makita kung nasaan ang mga perang ninanakaw mo sa amin. Mommy, let him be! Pilit ni Elena, ngunit may halong kuryosidad din sa kanyang mga mata. Mateo, if you have extra money, you should give it to us. Alam mo namang gipit ang kumpanya ngayon. Hindi gumalaw si Mateo. Ang kanyang luma at kupas na bag ay nakasabit sa kanyang balikat. Sa loob niyon ay naroon ang kanyang pangalawang telepono. Ang teleponong ginagamit niya para kausapin si Arthur at manipulahin ang buong merkado ng bansa. Kung makuha ni Victoria ang bag na yon, mabubunyag ang lahat ng kanyang plano bago pa man dumating ang tamang panahon. Ibigay mo ang bag o palalayasin kita sa mansyong ito ngayon din, kasama ang abnormal mong anak. Banta ni Victoria habang pilit na inaagaw ang bag mula sa balikat ni Mateo. Naramdaman ni Mateo ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang sitwasyon ay unti-unti nang nawawala sa kanyang kontrol. Sa loob ng bodega, narinig niya ang mahinang paghikbi ni Gabriel na tila natatakot sa kaguluhang nagaganap sa labas. Ang tanong ay hindi na lang kung paano itatago ni Mateo ang kanyang lihim, kundi kung hanggang kailan niya kayang tiisin ang pagyurak sa kanyang dangal bago siya tuluyang sumabog. Ibigay mo ang bag na yan, Mateo. Huwag mo akong subukan. Ang boses ni Doña Victoria ay tila gasgas na plaka na pilit hinihiwa ang katahimikan ng gabi. Ang kanyang mga daliri na pinalamutian ng mga dambuhalang brilyante ay pilit na kumakapit sa luma at kupas na strap ng bag ni Mateo. Sa gitna ng tensyon, isang malamig na ngiti ang dumaan sa isipan ni Mateo. Bagaman na natiling bakas ang pagtitimpi sa kanyang mukha. Alam niyang kailangan niyang magsakripisyo ng maliit na piraso ng kanyang balat kayo upang hindi mabulgar ang buong imperyo. Dahan-dahan niyang binitawan ang pagkakahawak sa bag, hinahayaan ang matanda na hatakin ito ng buong puwersa. Ayan! Sinasabi ko na nga ba? Bulalas ni Victoria habang mabilis na binubuksan ang zipper at ibinubuhos ang laman nito sa sahig. Ngunit sa halip ng mga mamahaling gadget o tumpok ng pera, ang bumagsak sa malamig na marmol ay ang ilang pirasong barya, isang lumang tuwalya, isang basag na suklay, at isang lukot na sobre na naglalaman ng 300 piso. Ang halagang iyon ay ang tips na sadyang inihanda ni Mateo para sa ganitong pagkakataon, isang maliit na pain para sa mga taong ang tingin sa mundo ay nasusukat lamang sa kapal ng pitaka. Iyan ba? Iyan ba ang ipinagmamalaki mo? Pangungutya ni Elena habang tinitingnan ang lukot na pera sa sahig. Tumawa siya ng may halong pandidiri. Mommy, look. Nag-aaway tayo para sa 300 piso? Mateo, you are so pathetic. Ibigay mo na lang yan kay Lola Rosa. Baka sakaling makabili pa siya ng matinong sabon para sa'yo. Ang baho mo na. Amoy usok at kahirapan. Hindi kumibo si Mateo habang isa-isang pinupulot ang kanyang mga gamit. Sa bawat pagyuko niya, tila ba lalong tumitibay ang tanikala ng paghihiganti na kanyang hinahabi. Pasensya na, Ma'am Victoria, Elena. Iyon lang ang nakayanan ko. Nang makaalis ang mag-ina, na puno ng kumpiyansa at pangungutya, mabilis na pumasok si Mateo sa loob ng kanyang maliit na kwarto sa gilid ng garahe.
Inilabas niya ang kanyang tunay na telepono mula sa isang sikretong bulsa ng kanyang suot na jacket. Isang mensahe ang ipinadala niya kay Arthur. Simulan na ang laro. Ipadala ang anghel. Kinabukasan, sa isang marangyang restaurant sa Makati, nakaupo sina Elena at Victoria. Suot ang kanilang pinakamagagandang damit na sa katunayan ay utang na lamang sa mga kaibigan. Ang kanilang kumpanya, ang De Vega Holdings, ay nasa bingit na ng pagbagsak. Ang kanilang huling pag-asa ay ang pakikipagtagpo sa isang misteryosong investor mula sa Imperial Real Estate. Isang kumpanyang balita ay hawak ng isang bilyonaryong hindi nagpapakita ng mukha. Isang lalaking nakasuit, si Mr. Santos, ang proxy ni Arthur, ang lumapit sa kanila. Ang bawat kilos nito ay puno ng profesionalismo na tila ba hawak nito ang susi ng langit at lupa. Madam Victoria, Mrs. Elena, panimula ni Mr. Santos habang inilalapag ang isang makapal na dokumento. Ang aming boss ay naging interesado sa inyong kumpanya. Nakikita niya ang potensyal nito sa kabila ng inyong kasalukuyang krisis. Handa kaming mag-inject ng 1 bilyong piso para mailigtas ang De Vega Holdings. Halos malaglag ang panga ni Victoria. 1 bilyon? Sapat na yon upang bayaran ang lahat ng kanilang utang at muling mamuhay ng marangya. Anong kailangan naming gawin? Tanong ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa sakim. Isang simpleng collateral lamang. Tugon ni Mr. Santos nang may banayad ng ngiti. Kailangan naming hawakan ang titulo ng inyong mansyon bilang garantiya. Isang formalidad lamang ito habang hinihintay nating mag-stabilize ang inyong stocks. Kapag nabayaran nyo ang unang installment sa loob ng 1 buwan, ibabalik namin ang titulo. Nagkatinginan ng mag-ina. Ang mansyong iyon ang kanilang huling kuta, ang huling simbolo ng kanilang pangalan. Ngunit sa harap ng 1 bilyong piso, ang panganib ay tila isang maliit na ambon lamang. Habang nagaganap ang pagpupulong, sa loob ng isang itim na sasakyan na nakaparada sa labas ng restaurant, pinapanood ni Mateo ang lahat sa pamamagitan ng kanyang tablet. Nakikita niya ang bawat pag-aalinlangan at ang bawat kislap ng kasakiman sa mukha ni Elena. Nakikita niya ang kamay ng kanyang asawa habang dahan-dahang kinukuha ang gintong pluma. Pirmahan mo, Elena, bulong ni Mateo. Ang kanyang boses ay malamig na tila bahatol ng kamatayan. Pirmahan mo ang dokumentong magtatapos sa inyong panaginip. Ang tunay na bitag ay hindi ang 1 bilyong piso. Ang bitag ay ang mga maliliit na letra sa dulo ng kontrata. Isang sugnay na nagsasabing sa oras na may anumang legal na kaso ng pang-aabuso o krimen na may uugnay sa pamilya De Vega, ang lahat ng kanilang assets, kabilang ang mansyon, ay automatikong mapupunta sa Imperial Real Estate nang walang anumang bayad. Ang tunog ng paglapat ng panulat ni Elena sa papel ay tila musika sa pandinig ni Mateo. Isang tuyong tunog ng pagkiskis ng tinta sa hibla ng papel na nagsasabing tapos na ang laro. Congratulations! Wika ni Mr. Santos nang makuha ang pinirmahang dokumento. Welcome to a new beginning. Pag-uwi ni na Elena sa mansyon, halos hindi sila magkamayaw sa tuwa. Inutusan agad nila si Mateo na maghanda ng isang malaking salo-o-salo para sa kanilang tagumpay. Hindi nila alam, ang bawat pagkaing ihahanda ni Mateo, ang bawat baso ng wine na kanilang itatagay, ay binili na ng sarili nilang kabobohan. Habang naglalakad si Mateo patungo sa kusina, nadaanan niya ang bodega sa ilalim ng hagdanan. Kumatok siya ng mahina. Isang senyas para kay Gabriel na ang kalayaan ay malapit na. Mateo, bilisan mo riyan! Sigaw ni Elena mula sa sala habang nagyayabang sa telepono tungkol sa kanilang bagong yaman. Tandaan mo, tsuper ka lang. Huwag mong bagalan ng kilos, baka gusto mong matulog sa labas kasama ng mga aso. Tumigil si Mateo at tumingin sa kanyang asawa. Sa huling pagkakataon, nakita niya ang babaeng minahal niya noon, ngunit wala na siyang naramdaman kundi awa. Awa para sa isang taong hindi alam
na sa gitna ng kanyang pinakamalakas na tawa, ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay tuluyan nang gumuho. Huwag kang malikot, Gabriel. Sandali lang ito, anak. Lalabas tayo nang hindi nila nalalaman. Gusto ni Papa na makakita ka ng ibang mundo bukod sa dilim ng bodegang ito. Ang bulong na yon ni Mateo ay tila isang haplos ng hangin sa gitna ng nagbabagang init ng hapon, habang ang buong mansyon ay abala sa paghahanda para sa isang engranding selebrasyon ng kunwaring tagumpay ng mga De Vega. Dahan-dahang binuhat ni Mateo ang kanyang anak. Isang maliit na kumot ang ibinalot niya sa bata upang hindi ito makilala kung sakaling may makakita sa kanila sa garahe. Ang bawat tibok ng puso ni Mateo ay puno ng kaba, hindi dahil sa takot kina Elena, kundi dahil sa takot na baka muling masaktan ng kanyang anak sa bawat segundong pananatili nila sa impyernong yon. Dinala ni Mateo ang anak sa isang lihim na parke sa gilid ng isang tahimik na ilog, malayo sa ingay ng Makati. Doon, sa ilalim ng malalabay na sanga ng puno ng nara, dahan-dahang ibinaba ni Mateo si Gabriel. Ang bata ay tila isang bulag na unang nakakita ng liwanag. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha habang pinagmamasdan ang agos ng tubig at ang mga ibong malayang lumilipad sa langit. Papa, totoo ba ito? Mahinang tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay nanginginig sa tuwa. Ang ganda po ng langit. Hindi po ba tayo papagalitan ni Mami dahil nandito tayo? Lumuhod si Mateo sa harap ng anak at hinawakan ang maliliit nitong kamay. Hindi, anak. Sa oras na ito, tayo lang dalawa. Walang sasakit sa iyo rito. Tikman mo ito. Binili ko para sa iyo. Inilabas ni Mateo ang isang baso ng sorbetes, ang simpleng dirty ice cream na pinakapaborito ng mga bata sa kalsada. Nang maramdaman ni Gabriel ang tamis at lamig sa kanyang dila, isang matamis at tunay na ngiti ang namukadkad sa kanyang mga labi. Ito ang Kuan Hakvang, ang sandaling tila tumigil ang mundo para kay Mateo. Ang makitang muli ang liwanag sa mga mata ng kanyang anak, ang pinakamalaking kayamanan na hindi kayang bilhin ng bilyong piso niya sa bangko. Ang sugat sa puso ni Gabriel ay malalim. Ngunit sa gitna ng haplos ng hangin at tamis ng sorbetes, nagsisimula na ang mahabang proseso ng paghilom. Mateo. Isang malambot ngunit matatag na tinig ang tumawag sa kanyang pangalan. Lumingon si Mateo at nakita si Sofia, isang babaeng naka-business suit. Ang kanyang mga mata ay puno ng katalinuhan at pakikiramay. Si Sofia ay isang tanyag na human rights lawyer at ang tanging kaibigan ni Mateo na nakakaalam ng tunay niyang katauhan simula pa noong mga panahon ng kanilang kabataan sa kolehiyo. Sofia, salamat at nakarating ka, saad ni Mateo habang tumatayo. Tumingin si Sofia kay Gabriel at ang kanyang puso ay tila piniga nang makita ang mga bakas ng pasa sa braso ng bata na bahagyang nakalabas sa suot nitong damit. Diyos mio, Mateo, hindi ko akalain na hahantong sa ganito. Ang mga De Vega ay hindi lang sakim, sila ay mga halimaw. I have the papers ready. Ang ebidensyang nakolekta mo mula sa mga kamera ay higit pa sa sapat para makuha mo ang sole custody ni Gabriel at makulong si Elena sa salang child abuse. Hindi pa sapat ang makulong sila, Sofia. Malamig na tugon ni Mateo. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa agos ng ilog. Gusto kong bawiin ang lahat mula sa kanila. Gusto kong maramdaman nila ang pakiramdam ng walang matakbuhan, ang pakiramdam ng tinatalikuran ng lahat. Ang pagkakakulong ay mabilis, pero ang pagkawasak ng kanilang dangal ay isang habambuhay na parusa. Mag-ingat ka, Mateo, babala ni Sofia habang iniabot ang isang folder. The deeper you go into this revenge, the harder it is to come back. Don't let your anger consume the man I used to know. Gabriel needs a father, not a ghost of a billionaire seeking blood. Tumango si Mateo, ngunit ang kanyang determinasyon ay nanatiling kasing tigas ng bakal. Salamat, Sofia.
Ipagpatuloy mo ang pag-aayos ng mga dokumento. Gusto ko, kapag dumating ang gabi ng Pasko, wala na silang kawala. Pagkatapos ng kanilang pagkikita, mabilis na nagmaneho si Mateo pabalik. Ngunit sa isang pagkakataon ng hindi inaasahang malas, kailangang dumaan ang sasakyan ni Mateo sa harap ng isang sikat na botika kung saan bumibili si Elena ng kanyang mga pampaganda. Eksaktong lumabas si Elena mula sa botika nang dumaan ang lumang sasakyan ni Mateo. Kahit na mabilis ang takbo, pamilyar si Elena sa bawat kalabog at usok ng sasakyang yon. Nakita niya ang profile ni Mateo sa driver's seat, ngunit may kakaiba. Ang ayos ng buhok nito at ang paraan ng kanyang paghawak sa manibela ay hindi katulad ng isang trooper. Higit sa lahat, nakita niya ang isang pamilyar na folder na may logo ng isang sikat na law firm sa tabi nito. Mateo? Bulong ni Elena sa sarili. Ang kanyang mga kilay ay nagtagpo sa hinala. Anong ginagawa niya sa tapat ng opisina ng mga abogado? At sino ang babaeng kausap niya kanina? Isang kakaibang kaba ang gumapang sa dibdib ni Elena. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit ang imahe ng kanyang asawa, na dati ay tila isang basahang madaling apakan, ay biglang nagmukhang isang banta sa kanyang paningin. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang ina. Mami, kailangan nating bantayan ng maigi si Mateo. May pakiramdam akong may ginagawa siyang hindi natin alam. Baka sinusubukan niyang humingi ng tulong para makuha si Gabriel. Nabalot ng dilim ang isipan ni Elena habang pinapanood ang naglalahong sasakyan ni Mateo sa gitna ng trapiko. Ang bitag na inihanda ni Mateo ay nagsisimula na ring lumikha ng mga bitak sa kumpiyansa ng kanyang kaaway. Sapat na kaya ang haplos ng paghilom para malampasan ang darating na unos? O ang bawat tawa ni Gabriel ay mapapalitan muli ng iyak kapag nalaman ni Elena ang katotohanan? Ang tadhana ay tila isang malupit na manunulat. Unti-unting inilalapit ang bawat tauhan sa isang madugong paghaharap kung saan walang sino man ang lalabas na walang sugat. Pagpasok pa lamang ni Mateo sa pinto ng kusina, sumalubong na sa kanya ang matalim at mapanuring titig ni Elena. Nakasandal ang asawa sa gilid ng refrigerator. Nakatawid ang mga braso at pabalit-balik ang tingin sa relo nito. Ang amoy ng mamahaling alak ay bahagyang humahalimuyak mula sa kanya. Senyales na galing ito sa isang celebratory drink kasama ang kanyang ina. Saan ka galing, Mateo? At bakit kasama mo ang anak mo? Ang tanong ni Elena. Ang boses ay kalmado, ngunit may dalang talas na tila isang itak na dahan-dahang hinihiwa. Ang hangin. Ipinasyal ko lang si Gabriel, Elena. Kailangan niya ng sariwang hangin. Mahinahong sagot ni Mateo habang dahan-dahang ibinababa ang bata mula sa kanyang pagkakabuhat. Sinisiguro niyang malayo ang kanyang tono sa anumang paghamon. Lumapit si Elena. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng pagmamataas. Hinawakan niya ang baba ni Mateo at pilit na iniharap ito sa kanya. Sariwang hangin, o baka naman nakikipagkita ka sa kung sino-sino para siraan kami. Nakita kita kanina sa Makati, Mateo. Huwag mo akong gawing tanga. Sino ang babaeng kausap mo at anong folder ang hawak mo? Wala akong kausap na babae, Elena. Baka nagkakamali ka lang ng nakita. Simpleng tugon ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling blangko. Tila isang malalim na balon na walang mababakas na ilalim. Liars are always pathetic, Mateo. Bulong ni Elena. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo sa mukha ng asawa. Tandaan mo, kung hindi dahil sa amin, nasaan ka ngayon? Namamalimos ka sa kalsada, kasama ang batang ito. You are just a driver, Mateo. Amoy gasolina ka, amoy pawis at amoy kahirapan. You are lucky I still let you sleep in this house. Tinulak ni Elena si Mateo ng bahagya at muling uminom mula sa kanyang baso. Ihanda mo na ang hapunan. Gusto ko ng espesyal na luto dahil malapit na tayong maging bilyonaryo.
At siguraduhin mong malinis ang pagkain, ayokong madumihan ang gabi ko. Habang abala si Mateo sa pagluluto, nagtungo si Elena sa madilim na sulok ng garden, malayo sa pandinig ng sinuman. O iyon ang akala niya. Hindi niya alam na ang bawat bulong niya ay naririnig ni Mateo sa pamamagitan ng maliit na receiver sa kanyang tainga. Konektado sa microcamera na itinanim niya sa cellphone ni Elena. "Hello, Marcus?" Ang tinig ni Elena ay biglang nagbago. Nawala ang talas at napalitan ito ng isang malanding tono na tila isang tinedyer na kinikilig. "Yes, babe. Nakuha na namin ang investment. 1 bilyon. Can you believe it?" Ang tanga ni Mateo, wala siyang kaalam-alam na kapag nakuha na namin ang lahat ng pera, iiwan ko na siya. Magtatanan na tayo sa Paris pagkatapos ng Pasko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Mateo habang naghihiwa ng mga sangkap. Naririnig niya ang bawat plano ng pagtataksil ng kanyang asawa. Ang sakit na dati ay tila sumasabog sa kanyang dibdib ay napalitan na ngayon ng isang malamig at kalkuladong galit. "I know, babe." Pagpapatuloy ni Elena sa kabilang linya. "Tinitiis ko lang ang amoy ng chuper na yon gabi-gabi para sa pera. Don't worry, he's too stupid to suspect anything. I told him he's just a driver and he believed it. Konting tiis na lang at magiging atin na ang lahat." Nang ihain ni Mateo ang hapunan, nakaupo na sina Victoria at Elena. Masayang nag-uusap tungkol sa mga luho na bibilhin nila. Inilapag ni Mateo ang ulam, isang masarap na adobo na may espesyal na sangkap. "Oh, bakit nandito ka pa?" Singal ni Victoria habang tinitingnan ang kanyang manugang. "Kumain ka na sa labas kasama ng mga pusa. Hindi mo bagay maupo sa mesang ito. Ang dumi-dumi mo tignan." "Pasensya na po, Ma'am Victoria," sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang mahiyaing alon sa dalampasigan. "Gusto ko lang sanang itanong kung masaya ba kayo sa bagong investment nyo?" Tumawa ng malakas si Elena. "Masaya? Sobrang saya, Mateo. Sa wakas, makakaalis na rin kami sa dumi ng buhay na ito. At ikaw? Well, baka bigyan kita ng konting balato bago ang lahat." "Salamat, Elena." Wika ni Mateo, ang kanyang paningin ay nakatitig ng diretso sa mga mata ng kanyang asawa. "Sana ay maging masaya ka sa bawat desisyon mo, lalo na ang tungkol sa Pararis." Biglang nabulunan si Elena. Nanlaki ang kanyang mga mata at nabitawan niya ang kanyang tinidor. Ang tunog ng pagkiskis ng metal sa porselana ay umalingaw-ngaw sa buong dining room. Anong sinabi mo?" Nauutal na tanong ni Elena. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Isang nakakatakot na katahimikan ang bumalot sa silid. Tumingin si Mateo kay Elena. Ang kanyang mga mata ay tila nagbababala ng isang unos na wala nang makakapigil. "Sabi ko, Elena, ang ganda sigurong mamasyal sa Paris, lalo na kung kasama mo ang taong karapat-dapat para sa'yo." Dugtong ni Mateo nang may banayad ngunit makamandag ng ngiti. Tumayo si Mateo at dahan-dahang lumakad palayo. Iniwan ang mag-ina na puno ng kaba at pagkalito. Hindi niya kailangang sumigaw, hindi niya kailangang manakit. Ang bawat salita niya ay tila isang dahan-dahang paghigpit ng bitag sa leeg ng kanyang asawa. Sa labas, ang ulan ay nagsisimulang pumatak, tila nakikiramay sa darating na gabi ng paghuhukom. "Huwag mong isipin ang mga sinabi ng chuper na yon, Elena. Nagkataon lang ang lahat. Saan naman makakakuha ng impormasyon ang isang taong ang tanging alam ay ang daan patungong palengke? At ang presyo ng krudo? Masyado ka lang sigurong pagod, kaya kung ano-ano na ang naririnig mo." Ang boses ni Doña Victoria ay tila isang pilit na pampalubag loob habang inaayos niya ang kanyang bagong biling terno na gawa sa mamahaling sutla. Ngunit sa kabila ng mga salitang iyon, bakas pa rin sa mga mata ni Elena ang takot. Ang pagbanggit ni Mateo sa Paris kagabi ay tila isang multong hindi siya tinatantanan. Gayunpaman,
Dahil sa tindi ng kanyang kapalaluan, mas pinili ni Elena na lunurin ang kanyang kaba sa kislap ng mga alahas at sa ingay ng paghahanda para sa unang gabi ng simbang gabi. Ang madaling araw ay binalot ng malamig na simoy ng hangin, dala ang bango ng bagong luto, na bibingka at putubumbong na nagmumula sa labas ng bakuran ng simbahan. Ang tunog ng kampana ay umalingaw-ngaw sa buong bayan, isang matandang himig na tila tumatawag sa mga kaluluwang ligaw upang magbalik sa piling ng may kapal. Ngunit sa loob ng Mansion de Vega, ang kabanalan ng tradisyon ay nabahira ng hininga ng kasakiman. Habang ang mga tao ay naglalakad patungo sa simbahan, dala ang kanilang mga dalangin, si Mateo ay dahan-dahang naglalakad sa madilim na pasilyo. Karga ang mahimbing na natutulog na si Gabriel. Sa bawat yapak niya sa malamig na tiles, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang krus. Tumigil siya sa harap ng isang maliit na altar sa loob ng mansyon. Isang altar na puno ng mga rebulto ng santo, ngunit tila walang nananahan na kabutihan sa loob ng bahay na yon. Panginoon, bulong ni Mateo. Ang kanyang paningin ay nakatitig sa nag-iisang kandilang dahan-dahang nauubos ang ningas. Bigyan mo ako ng lakas. Hindi ko hangad ang pumatay ng kaluluwa, ngunit hangad ko ang katarungan para sa batang ito. Kung ang pag-ibig ay naging lason, hayaan mong ang katotohanan ang maging gamot. Isang munting hikbi ang kumawala sa dibdib ni Mateo. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa rosaryong kahoy na bigay pa ng kanyang yumaong ina. Sa gitna ng kanyang paghihiganti, naroon pa rin ang takot na baka tuluyan siyang lamunin ng dilim. Ngunit nang maramdaman niya ang malambot na hininga ni Gabriel sa kanyang leeg, muling tumigas ang kanyang kalooban. Para sa batang ito, magiging masama siyang tao kung kinakailangan. Samantala, sa loob ng kanilang kwarto, hindi magkamayaw sa katuwaan si Victoria. Inilalatag niya sa kama ang mga bagong biling brilyante na galing sa advance ng investment na kanilang nakuha. Hindi niya alam na ang perang yon ay bahagi lamang ng malaking utang na sadyang ipinahiram ni Mateo upang tuluyan silang malunod. Tignan mo ito, Elena. Wika ni Victoria habang sinusukat ang isang kwintas. Sa susunod na taon, hindi lang Paris ang mapupuntahan natin. Baka bumili na rin tayo ng bahay sa New York. Sino ang mag-aakalang ang kumpanya nating malapit ng mamatay ay muling mabubuhay dahil sa swerteng ito? Mami, sigurado ka bang safe ang investment na ito? Tanong ni Elena, bagaman hindi niya maalis ang tingin sa kislap ng mga bato. Of course! Ang Imperial Real Estate ang pinakamalaking kumpanya sa bansa. Isang karangalan na sila ang lumapit sa atin. Huwag mo nang isipin ang tsuper mong asawa. Pagkatapos ng Pasko, itapon mo na siya sa kalsada. I'm sure he'll survive. Sanay naman siyang maghirap, hindi ba? Ang halakhak ng mag-ina ay tila mga tinik na bumaon sa pandinig ni Mateo na noon ay dumaan sa harap ng kanilang silid. Ang bawat tawa nila ay isang pirasong kinuha sa dignidad ni Gabriel. Kinabukasan pagkatapos ng misa, isang lalaking nakauniporme ng courier ang tumigil sa tapat ng gate ng mansyon. Isang puting sobre ang iniabot nito kay Mateo na noon ay naglilinis ng sasakyan. Para kanino ito? Tanong ni Mateo. Bagaman alam na niya ang laman nito. Para kay Madam Victoria de Vega, sir. Mahalagang dokumento mula sa bangko. Sagot ng lalaki bago mabilis na umalis. Dinala ni Mateo ang sobre sa loob. Nadatnan niya ang mag-ina na masayang nag-aalmusal, tila mga reyna sa kanilang sariling kastilyo. Inilapag ni Mateo ang sobre sa mesa nang walang imik. Ano na naman ito, Mateo? Hindi mo ba nakikitang kumakain kami? Reklamo ni Victoria habang inis na binubuksan ang sobre gamit ang kanyang kutsilyo. Ngunit habang binabasa ang bawat salitang nakasulat sa papel, ang kulay sa mukha ni Victoria ay dahan-dahang naglaho. Ang kanyang kamay ay nagsimulang manginig at ang dokumentong hawak niya ay dahan-dahang nalaglag. Bumagsak ito sa ibabaw ng plato ng hamon na hindi pa niya nauubos. Nay, anong problema? Tanong ni Elena.
kinakabahan sa biglang pananahimik ng kanyang ina. Ang lahat ng utang natin, nauutal na wika ni Victoria, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahangin. Ibinenta na ng bangko sa ibang kumpanya at ang kumpanyang iyon, hinihingi na ang buong kabayaran sa loob ng 48 oras. Kung hindi, kukunin nila ang lahat. Lahat, Elena, pati ang bahay na ito. Napatayo si Elena, ang kanyang puso ay tila gustong lumabas sa kanyang dibdib. Ano? Hindi pwede. May investment tayong darating. Sabi ng Imperial, lulutasin nila ang lahat. Lumingon si Elena kay Mateo, na noon ay tahimik lamang na nakatayo sa isang sulok, nakamasid sa kanilang pagbagsak. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, ngunit ang bawat galaw niya ay puno ng isang nakakatakot na kalmado. Mateo, gawin mo ang trabaho mo. Tawagan mo ang driver ni Mr. Santos. Alamin mo kung bakit nangyayari ito. Sigaw ni Elena, ang boses niya ay puno ng desperasyon. Pasensya na, Elena. Sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng madaling araw ng simbang gabi. Mukhang ang kumpanyang bumili ng utang nyo ay hindi tumatanggap ng pakiusap. Ang sabi sa balita, ang may-ari daw nyon ay isang taong matagal nyo nang tinatapak-tapakan. Ang katahimikan sa loob ng dining room ay naging kasing bigat ng isang sementeryo. Ang kislap ng mga bagong alahas ni Victoria ay tila naging mga matang mapanira, tila nagtatawa sa kanilang darating na kamatayan. Sino ang tunay na makapangyarihan? Ang taong may hawak ng ginto o ang taong may hawak ng katotohanan sa gitna ng kadiliman? Ang bawat sulok ng Mansyon de Vega ay binalot ng isang mabigat at nakakasakal na katahimikan pagkatapos matanggap ang balita mula sa bangko. Ang mga palamuting ginto at nagniningning na mga parol ay tila mga nanunuya na mata, pinagtatawanan ang unti-unting pagguho ng kahariang itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan. Sa loob ng sala, tanging ang tunog ng pagkabali ng mga mamahaling gamit ang naririnig habang ibinubuhos ni Doña Victoria ang kanyang poot sa bawat bagay na mahawakan niya. Hindi ito maaari. Sino ang taong ito na naglalakas loob na bilhin ang ating mga utang? Sigaw ni Victoria, ang kanyang boses ay tila isang sugatang hayop. Elena, gawin mo ang lahat. Tawagan mo si Marcus. Tawagan mo ang sinumang kakilala mo. Hindi tayo pwedeng mauwi sa kalsada. Habang ang mag-ina ay nalulunod sa kanilang sariling takot, si Mateo ay tahimik na naglalakad patungo sa likod ng mansyon, sa maliit at madilim na kwarto ni Lola Rosa. Ang matanda ay nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Hawak ang isang lumang kwaderno na may kupas na mga pahina. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, hindi dahil sa takot sa pagkawala ng yaman, kundi dahil sa bigat ng lihim na matagal na niyang itinatago. Mateo, anak, tawag ni Lola Rosa, ang kanyang boses ay nanginginig. Halika rito, may mga bagay na kailangan mong malaman bago tuluyang lamunin ng dilim ang bahay na ito. Lumapit si Mateo at naupo sa tabi ng matanda. Ano iyon, Lola Rosa? Alam niyo po bang ginagawa ko ang lahat para kay Gabriel? Inabot ni Lola Rosa ang lumang kwaderno. Ito ang talaarawan ng yumaong ina ni Elena. Bago siya pumanaw, ipinagkatiwala niya ito sa akin. Dito nakasulat ang lahat, Mateo. Ang plano ni Elena, simula pa noong una. Dahan-dahang binuklat ni Mateo ang mga pahina. Ang bawat salita ay tila isang lason na dahan-dahang pumapasok sa kanyang mga ugat. Ayon sa sulat, hindi aksidente ang pagkakatagpo nila ni Elena. 7 taon na ang nakalilipas. Pinili siya ni Elena dahil sa kanyang hitsura, isang lalaking mukhang madaling utuin, walang pamilya, at dukha na pwedeng gawing sunod-sunuran upang mapanatili ang kontrol ni Victoria sa kanilang mana. Nalaman ni Elena na may kondisyon ng trust fund ng kanyang ama. Paliwanag ni Lola Rosa habang humihikbi. Kailangan niyang magpakasal sa isang lalaking walang anumang bahid ng yaman upang mapatunayan
na ang pag-ibig niya ay totoo. Ngunit ang totoo, ginamit ka lang niya bilang isang kasangkapan, isang tau-tauhan sa harap ng mga abogado. At si Gabriel, tinatrato nila ang bata ng ganoon dahil bawat tingin nila sa kanya, naaalala nila ang kababaan ng uri na kinakatawan mo sa kanilang paningin. Naramdaman ni Mateo ang isang malamig na panginginig sa kanyang buong katawan. Ang bawat alaala ng kanilang matamis na simula ay tila naging abo sa kanyang isipan. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Ang babaeng inalayan niya ng buhay ay ang mismong taong nagplano ng kanyang pagkawasak simula pa sa unang araw. Salamat, Lola Rosa. Bulong ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagbababala ng isang unos. Salamat sa katotohanan. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Victoria. Bakas ang galit sa kanyang muka. Rosa, anong ginagawa mo rito kasama ang chuper na ito? At ano ang hawak mo? Mabilis na itinago ni Mateo ang kwaderno sa kanyang likuran, ngunit nakita ni Victoria ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Lola Rosa. Ikaw na matanda ka, ikaw ba ang nagbibigay ng impormasyon sa labas? Sigaw ni Victoria habang dinuduro ang Viugia. Matagal na kitang pinaghihinalaan. Akala mo ba hindi ko alam na mong pinapakain ang batang abnormal na yon? Layas! Umalis ka sa mansyong ito ngayon din. Wala kang makukuha kahit isang sentimo. Ma'am Victoria, parang awa niyo na. Wala na akong mapupuntahan. Pagmamakaawa ni Lola Rosa habang lumuluhod sa harap ng matanda. Ngunit bago pa man madampi ng kamay ni Victoria ang matanda, humarang si Mateo. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya yumukod, hindi siya umatras. Hinawakan niya ang braso ni Victoria ng may lakas na tila bakal, sapat na upang mapatigil ang matanda sa gitna ng kanyang pag-atake. Bitiwan mo ako, Mateo! Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sigaw ni Victoria, gulat sa biglang tapang ng kanyang manugang. Huwag niyo na siyang sasaktan, Ma'am Victoria. Wika ni Mateo, ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng awtoridad na nagpatahimik sa buong silid. Si Lola Rosa ay hindi aalis. Kung may aalis sa bahay na ito, sisiguraduhin kong hindi siya iyon. Nanlaki ang mga mata ni Victoria. Ang tinitingnan niya ay hindi ang mahiyaing chuper na nakasanayan niya. Ang nakatayo sa harap niya ay isang lalaking may mga matang, tila nakakita na ng libu-libong labanan at nanalo sa lahat ng iyon. Anong karapatan mong magsalita ng ganyan? Utal ni Victoria, bagaman bakas ang takot sa kanyang tinig. Malalaman niyo rin ang karapatan ko, Victoria. Tugon ni Mateo, bago dahan-dahang binitawan ang braso nito. Ngunit sa ngayon, ihanda niyo na ang inyong mga gamit. Dahil ang oras na ibinigay ng bagong may-ari ng inyong mga utang ay mabilis na nauubos. Tumalikod si Mateo at inakay si Lola Rosa palabas. Iniwan ang matanda na nanginginig sa galit at kaba. Sa labas ng kwarto, nakatayo si Elena, nakarinig sa lahat ng usapan. Ang hinala niya kay Mateo ay lalong lumalim, ngunit kasabay nito ay ang isang kakaibang pakiramdam na ang lalaking pinakasalan niya ay isang lihim na hindi niya kailanman lubos na mauunawaan. Ang gabi ay nagsisimulang lumalim at ang bawat segundong lumilipas ay tila isang hakbang patungo sa paghuhukom. Sino ang tunay na traidor sa ilalim ng bubong na ito? At hanggang kailan kayang itago ng dilim ang katotohanang nakasulat sa isang lumang talaarawan? Ang tunog ng telepono sa loob ng opisina ni Doña Victoria ay tila isang walang katapusang huni ng babala. Mula pa madaling araw, hindi na tumitigil ang pagring nito. Bawat tawag ay nagdadala ng masamang balita na tila mga pana na tumitama sa natitirang dangal ng pamilya De Vega. Ang kanilang mga kasosyo sa negosyo na dati ay nag-uunahang humalik sa kanilang mga kamay ay isa-isang tumatalikod at bumabawi ng kanilang mga puhunan. Ano? Hindi niyo pwedeng kansilahin ang kontrata. May pinirmahan tayong kasunduan. Sigaw ni Elena sa kabilang linya
habang pabalik-balik sa sala. Ang kanyang mukha na dati ay laging maayos at maputi ay namumutla na ngayon at ang kanyang buhok ay bahagyang gulo-gulo sa tindi ng stress. I don't care about the market fluctuations. We are the De Vegas. Hindi kami babagsak. Ngunit sa bawat pagsasara ng linya, ang katotohanan ay mas lalong nagiging malinaw. Ang De Vega Holdings ay isang barkong mabilis na lumulubog at ang lahat ng mga daga ay nagsisitalon na palabas. Sa gitna ng kaguluhang ito, pumasok si Mateo sa sala dala ang isang tray ng mainit na tsa. Ang kanyang boses ay nanatiling banayad, isang huwad na pagkalinga na lalong nagpapakulo sa dugo ni Victoria. Elena, tsa muna kayo ni Ma'am Victoria. Masyado na kayong nabibigat sa iniisip nyo. Baka makasama sa inyong kalusugan. Sa tingin mo ba tsaa ang kailangan namin ngayon, Mateo? Singal ni Victoria habang hinahagis ang isang folder sa mesa. Kailangan namin ng pera. 1 bilyon. Nasaan na ang investor na ipinadala ng Imperial? Bakit hindi sila sumasagot sa mga tawag namin? Bakit biglang naglaho si Mr. Santos? Baka po masyado lang silang abala, Ma'am Victoria. Sagot ni Mateo habang dahan-dahang inilalapag ang tasa sa harap ng matanda. Ang balita ko, ang Imperial Real Estate ay napaka-istrikto sa kanilang mga partners. Baka sinusuri lang nila kung karapat-dapat pa ba ang De Vega sa kanilang tulong. Tumigil si Elena at tinitigan ang kanyang asawa. Ang mga salita ni Mateo ay tila may double meaning, isang nakatagong pangungutya sa ilalim ng kanyang pagiging maamo. Anong alam mo tungkol sa Imperial, Mateo? Isang chuper ka lang. Huwag kang magpanggap na alam mo ang takbo ng negosyo. Wala naman akong alam, Elena. Muling tugon ni Mateo, ang kanyang mga mata ay blangko. Sinasabi ko lang ang naririnig ko sa kalsada. Ang mga tao ay mabilis magsalita kapag ang isang makapangyarihang pamilya ay nagsisimula ng manginig. Shut up! Umalis ka na rito! Taboy ni Elena. Paglabas ni Mateo, agad niyang kinuha ang kanyang lihim na telepono. Nakita niya ang mensahe ni Arthur. Ang lahat ng suppliers ay tumigil na sa pagpapadala ng raw materials. Ang bangko ay nagpadala na ng sheriff para sa inventory ng assets. Handa na ba ang huling hagupit, sir? Sumagot si Mateo. Hayaan mo silang magmakaawa muna. Gusto kong makita kung paano nila lulunukin ang kanilang kayabangan. Sa loob ng mansyon, sinubukan ni Victoria na tawagan ang lahat ng kanyang mga kaibigan sa mataas na lipunan upang humingi ng tulong, ngunit bawat isa sa kanila ay tila naging bato. Ang iba ay hindi sumasagot, habang ang iba naman ay tahasang sinasabi na ayaw nilang madamay sa sumpa ng mga De Vega. Ang bawat tanggi ay isang sampal sa mukha ni Victoria na noon ay itinuturing ang sarili na reyna ng kanilang lupon. Elena, hindi ito pwedeng mangyari. Bulong ni Victoria, ang kanyang boses ay nagsisimulang mabasag. Ang mga brilyanteng binili natin, kailangan nating ibenta ang mga iyon. Iyon na lang ang paraan para makabayad tayo sa mga tauhan natin. Ngunit nang pumunta sila sa isang tanyag na pawnshop sa Makati, isa pang dagok ang sumalubong sa kanila. I'm sorry, Madam Victoria, wika ng manager. May utos mula sa Bureau of Internal Revenue at sa Central Bank na i-freeze ang lahat ng assets na may kinalaman sa pamilya De Vega. Hindi namin pwedeng tanggapin o bilhin ang anumang mula sa inyo dahil ang lahat ng ito ay ituturing na ebidensya sa darating na investigasyon ng tax evasion. Tax evasion? Anong pinagsasabi nyo? Sigaw ni Victoria. Halos mag-hysterical na sa loob ng pawn shop. Sa labas ng gusali, nakasandal si Mateo sa kanyang lumang sasakyan. Pinapanood ang mag-ina na lumabas na parang mga basang sisiw. Ang bawat hakbang nila ay puno ng kahihiyan. Mateo, iuwi mo na kami. Utos ni Elena. Ang boses ay wala na sa tono. Puno na ng desperasyon at takot. Pagdating nila sa mansyon, isang puting papel ang nakadikit sa kanilang malaking gate.
Ito ay isang notice of foreclosure, isang formal na babala na sa loob ng ilang araw, ang bawat pader, bawat kisame, at bawat alaala sa loob ng mansyong yon ay hindi na kanila. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa gate at binasa ang papel ng malakas. Ang lahat ng ari-arian na nakapaloob sa titulong ito ay kukunin ng Imperial Real Estate sa darating na gabi ng Pasko. No, hindi. Hindi maaari. Napasigaw si Victoria habang napapaupo sa sahig ng kanilang garahe. Lumingon si Mateo sa kanya at sa pagkakataong ito, hindi niya itinago ang apoy sa kanyang mga mata. Huwag kayong mag-alala, Ma'am Victoria. Sabi niyo naman sa akin noon, ang mahalaga ay may matutuluyan. Marami naman pong tulay sa paligid ng Maynila na pwedeng silungan. Ang unang pagyanig ay tapos na. Ngunit para sa mga De Vega, ang lindol na wawasak sa kanilang buong mundo ay nagsisimula pa lamang mag-ipon ng lakas. Ang gabi ng Noche Buena ay binalot ng isang mapanlinlang na ningning. Sa loob ng Mansyon de Vega, ang mga kristal na chandelier ay tila mga bituing nagnanais bumulag sa katotohanan. Sa kabila ng notice of foreclosure na nakadikit sa kanilang gate nitong mga nakaraang araw, pinilit ni Doña Victoria na ituloy ang tradisyonal na pagtitipon. Para sa kanya, ang imahe ng kapangyarihan ay mas mahalaga kaysa sa katotohanan ng kanilang paglubog. Ang bawat sulok ng sala ay puno ng mga piling panauhin mula sa mataas na lipunan. Mga taong naroon, hindi upang magdiwang, kundi upang makiusyoso sa amoy ng nabubulok na yaman ng mga De Vega. Ngumiti ka, Elena. Huwag mong ipakita sa kanila na namumutla ka. Bulong ni Victoria habang mahigpit na hinahawakan ng braso ng anak. Ang kanyang mga ngiti ay tila plastik na idinikit sa kanyang mukha. At ang kanyang mga tawa ay walang buhay. Kailangan nating mapaniwala ang lahat na maayos ang lahat. Kapag nalaman nilang wala na tayong pera, tayo ang gagawin nilang panghimagas sa usapan mamaya. Mami, natatakot ako. Sagot ni Elena, ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pintuan. Nasaan si Mateo? Kanina ko pa siya hindi nakikita. At si Gabriel? Bakit kailangan nating gawin ito sa kanya? Huwag mong banggitin ang batang iyon. Nakakulong siya sa bodega at doon siya mananatili hanggang matapos ang gabi. Ayokong makita ng mga bisita natin ang isang batang tila pulubi at hindi makausap ng maayos. Sisirain lang niya ang reputasyon natin. At si Mateo? Hayaan mo ang chuper na yon. Siguradong nasa garahe lang siya, kumakain ng tira-tira, gaya ng nakasanayan niya. Habang ang musika ng mga Christmas carols ay umaalingaw-ngaw sa malawak na selyo, sa kailaliman ng hagdanan, sa madilim at malamig na bodega, nakaupo si Gabriel sa ibabaw ng semento. Ang tanging liwanag na nakikita niya ay ang manipis na sinag na nagmumula sa ilalim ng pinto. Naririnig niya ang tawanan sa itaas, ang tunog ng mga kubyertos, at ang amoy ng masasarap na pagkain na kailanman ay hindi niya natikman ng buo. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig, hindi lang dahil sa ginaw, kundi dahil sa matinding pangungulila sa kanyang papa. Papa, nasaan ka na po? Bulong ng bata, ang kanyang boses ay tila isang munting kandilang unti-unting nauupos sa dilim. Hindi alam ni Gabriel at mas lalong hindi alam ni na Elena at Victoria na sa labas ng mansyon, sa gitna ng madilim na kalsada, isang mahabang linya ng mga itim na sasakyan ang dahan-dahang tumitigil sa tapat ng kanilang gate. Ang bawat sasakyan ay tila isang anino ng kamatayan, tahimik ngunit puno ng kapangyarihan. Sa loob ng pinakaunang sasakyan, nakaupo si Mateo. Ngunit hindi na siya ang super na baluktot ang likod at may mga kamay na amoy langis. Suot niya ang isang pasadyang toksido na gawa sa pinakamahal na tela mula sa Europa. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pagtitimpi, ay nagliliyab na ngayon ng isang apoy na kayang tumupok sa buong pamilya De Vega. Sa kanyang tabi ay si Arthur, hawak ang huling dokumento na magpapatumba sa huling haligi
ng kanilang kayabangan. Sir Mateo, ang lahat ay handa na, saad ni Arthur. Ang media ay nasa labas na rin, handang kunan ang pagbagsak ng mga De Vega. Ang pulisya ay naghihintay lamang ng inyong hudyat para sa mga kaso ng child abuse at financial fraud. Huwag muna, Arthur. Malamig na tugon ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang talim na hinihasa sa gitna ng gabi. Gusto ko munang makita ang kanilang mga mukha kapag natanto nila na ang taong itinapon nila ay ang taong may-ari na ngayon ng kanilang bawat hininga. Buksan mo ang gate. Sa loob ng mansyon, eksaktong iaalay na sana ni Victoria ang isang toast para sa kanilang matatag na hinaharap nang biglang bumukas ang malaking pinto ng sala. Ang malakas na tunog ng pagtama ng pinto sa pader ay nagpatahimik sa lahat. Ang mga bisita ay napalingon. Ang musika ay biglang huminto. At ang baso ng wine sa kamay ni Victoria ay bahagyang nayanig. Pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakasuit, mga bodyguard na may matitigas na mukha. At sa gitna nila, lumakad ang isang lalaking may tindig ng isang hari. Ang bawat hakbang niya sa marmol na sahig ay tila isang hatol ng paghuhukom. Sino kayo? Anong karapatan niyong pumasok sa aking mansyon nang walang pahintulot? Sigaw ni Victoria. Sinusubukang ibalik ang kanyang awtoridad kahit na ang kanyang tuhod ay nagsisimula ng manginig. Tumigil ang lalaki sa gitna ng sala sa ilalim ng nagniningning na chandelier. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang shades at doon, ang mundo ni na Elena at Victoria ay tila gumuho. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging kasing bigat ng isang libingan. Mateo? Bulong ni Elena, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Hindi niya mapaniwalaan ang nakikita niya. Ang tsuper na kanyang kinukutya, ang lalaking kanyang pinagtaksilan, ay nakatayo sa kanyang harapan na tila isang Diyos ng paghihiganti. Ngumiti si Mateo, isang nangiting hindi nagdadala ng init, kundi ng isang kamatayan ng lahat ng kanilang pangarap. Magandang gabi, Elena. Magandang gabi, Victoria. Mukhang nakalimutan niyo yata akong imbitahan sa sarili kong bahay. Ang bawat bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang kahihiyan ay nagsimulang dumaloy sa bawat sulok ng silid. Ngunit para kay Mateo, ito ay simula pa lamang. Ang tunay na gabi ng paghuhukom ay hindi matatapos hanggat hindi niya naririnig ang huling hikbi ng mga taong nagpahirap sa kanyang anak. Ang cliffhanger ay nakabitin sa hangin. Ano ang gagawin ni Mateo sa harap ng lahat ng bisita? At paano maililigtas si Gabriel mula sa madilim na bodega bago ang lahat ay maging huli na? Ang bawat bulong sa loob ng bulwagan ay tila mga huni ng kuliglig na biglang naputol nang maglakad si Mateo patungo sa gitna ng sala. Ang tunog ng kanyang sapatos sa makinis na marmol ay tila bawat pintig ng isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ng pamilya De Vega. Ang mga bisita, mga negosyante, politiko, at mga socialite na dati ay hindi man lamang tinapunan ng tingin si Mateo, ay tila mga ribultong nakapako ang paningin sa kanya. Hindi nila maunawaan kung paano ang isang taong dati ay tinitingnan nila bilang hamak na tagapagbukas ng pinto ay mayroon na ngayong aura ng isang emperador. Anong ibig mong sabihin, Mateo? Ang tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan. Anong sarili mong bahay? Lasing ka ba? Mommy, tawagin mo ang mga security. Paalisin niyo ang tsuper na ito. Security. Bahagyang natawa si Mateo. Isang tawang walang kagalakan na nagpatahimik sa buong silid. Elena, ang mga security na tinatawag mo ay tauhan ko. Ang kumpanyang kinabibilangan nila ay binili ko na 3 buwan na ang nakalilipas. At ang bahay na ito, ang mansyong ipinagmamalaki niyo, kinuha ni Mateo ang isang asul na folder mula kay Arthur at itinaas ito upang makita ng lahat. Ito ang titulo ng lupa at ng gusaling kinatatayuan natin ngayon.
Nakarehistro na ito sa ilalim ng Imperial Real Estate, isang kumpanyang ako ang may-ari. Isang malakas na singhapan ang umaling-awngaw sa paligid. Si Doña Victoria ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang muka ay kasing puti na ng kanyang suot na perlas. Hindi maaari. Ang investment, ang bilyon na ipinangako ni Mr. Santos. Si Mr. Santos ay nagtatrabaho para sa akin, Victoria. Putol ni Mateo. Ang kanyang tinig ay kasing lamig ng hanging humahagupit sa labas. Ang bilyong piso na akala nyo ay magliligtas sa inyo ang siya mismong ginamit ko para tuluyan kayong malunod. Bawat sentimo na ginastos nyo sa gabing ito, ang mga pagkain, ang alak, ang mga alahas na suot nyo ay galing sa akin. Ibinigay ko ang lahat ng yon para lamang makita kung hanggang saan ang hangganan ng inyong kasakiman. Lumingon si Mateo sa mga bisita. Ang kanyang paningin ay mapanuri. Nais niyo bang malaman kung anong uri ng pamilya ang kinakaibigan niyo? Nais niyo bang makita ang tunay na mukha ng mga De Vega? Naglakad si Mateo patungo sa ilalim ng hagdanan. Ang bawat hakbang niya ay sinusundan ng mga kamera ng media na kanina pa palihim na kumukuha ng footage. Hinawakan niya ang seradura ng bodega, ang madilim at mabahong silid na naging saksi sa dusa ng kanyang anak. Mateo, huwag, pakiusap. Sigaw ni Elena, pilit na humaharang ngunit huli na ang lahat. Sa isang malakas na pagpihit, bumukas ang pinto ng bodega. Ang amoy ng alikabok at pagkabulok ay agad na sumama sa bango ng mga mamahaling pagkain sa sala. Doon, sa harap ng lahat ng makapangyarihang tao sa bansa, nakita nila ang maliit na si Gabriel, nakayuko, nanginginig, at may mga bakas ng pagkain sa kanyang maruming damit. Ang bata ay nagtakip ng kanyang mga mata dahil sa biglang silaw ng mga ilaw ng chandelier. Ito ang paraan nila ng pagdiriwang ng papasko. Wika ni Mateo. Ang kanyang boses ay basag na sa tindi ng emosyon. Ikinukulong nila ang sarili nilang anak, ang sarili nilang dugo, sa dilim dahil lamang sa tingin nila ay isa siyang kahihiyan. Dahil ang batang ito ay anak ng isang trooper. Ang katahimikan sa mansyon ay naging kasing bigat ng isang hatol. Ang mga bisitang dati ay tumatawa, kasama si Elena ay nagsimulang umiwas ng tingin. Ang iba ay nagsimulang magbulungan ng mata pobre at halimaw. Ang kahihiyang kinatatakutan ni Victoria ay nangyayari na sa harap ng buong mundo. At ikaw, Elena, hinarap ni Mateo ang kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Ang asawang pinangarap kong makasama habang buhay. Narinig ko ang lahat ng usapan niyo ni Marcos, ang planong pagtatakas sa Paris gamit ang pera ko, ang pagtawag sa akin na basura. Mateo, pakiusap. Let me explain. I was just confused. Lumuhod si Elena sa harap ni Mateo, hinahawakan ang kanyang binti, habang umaagos ang luha na hindi na alam kung totoo o kinuha lamang sa desperasyon. Ang panahon para sa paliwanag ay tapos na, Elena. Malamig na tugon ni Mateo. Arthur, ang mga dokumento. Inilapag ni Mateo ang mga papeles ng diborsyo at ang warrant of arrest na dinala ng mga pulis na kanina pa naghihintay sa labas. Sa ilalim ng batas, ang bahay na ito ay kukunin na ngayong gabi. Wala kayong karapatang magdala ng anuman, mula sa mga alahas hanggang sa mga damit na suot nyo. Ang lahat ng yon ay pag-aari ng kumpanya. Hindi nyo kami pwedeng palayasin sa ganitong paraan. Pasko ngayon! Sigaw ni Victoria habang pilit na inaagaw ang kanyang bagong biling kwintas. Pasko rin para kay Gabriel nang ikulong niyo siya sa bodega. Tugon ni Mateo. Lumapit siya sa kanyang anak at dahan-dahan itong binuhat. Naramdaman niya ang maliit na kamay ni Gabriel na kumapit sa kanyang tuxedo, tila isang linta na ayaw nang magpakawala. Sa huling sandali bago lumabas ang mga pulis para kunin sina Elena at Victoria, tumigil si Mateo sa tapat ng pinto.
Lumingon siya sa dalawang babaeng dati ay reyna ng kanyang mundo. Ngunit ngayon ay mga anino na lamang ng nakaraan. Ang maskara niyo ay hindi lang nahubad, Elena. Ito ay nadurog na, wika ni Mateo. Ang bawat luhang pumatak mula sa mata ng anak ko ay babayaran niyo ng bawat segundong pananatili niyo sa selda. Maligayang Pasko. Habang hinihila ng mga pulis si Elena at Victoria palabas ng mansyon, ang kanilang mga sigaw ng pagmamatigas ay unti-unting nalamon ng tunog ng ulan sa labas. Ang mga bisita ay mabilis ding nagsialisan, ayaw madamay sa iskandalong wawasak sa pangalan ng pamilya De Vega habang buhay. Naiwan si Mateo sa gitna ng malawak at tahimik na sala. Yakap-yakap ang kanyang anak. Ang nagniningning na chandelier sa itaas ay tila nawalan na ng kislap. Ang tagumpay ay nakamit na. Ang paghihiganti ay tapos na. Ngunit ang tunay na laban para sa puso at kaluluwa ni Gabriel ay nagsisimula pa lamang. Sa gabing iyon, hindi lang ang mansyon ang nabawi ni Mateo. Nabawi niya ang kanyang dangal. Ngunit kasabay nito ay ang pagtanggap na ang pag-ibig na dati niyang pinaniwalaan ay isa lamang palang magandang panaginip na may kalakip na madugong katotohanan. Ang bawat sigaw ni Elena na umaalingaw-ngaw sa malawak na pasilyo ng mansyon ay tila mga huling himutok ng isang bumabagsak na imperyo. Habang hinihila siya ng mga pulis patungo sa naghihintay na sasakyan sa labas, ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa anumang mahawakan, sa gilid ng pinto, sa hamba ng bintana at huli, sa dulo ng tuxedo ni Mateo. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng mapang-aping ganda, ay nabahira na ng luhang humalo sa kanyang mamahaling makeup na nagmukhang isang madilim na maskara ng desperasyon. Mateo, mag-usap tayo. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Pagmamakaawa ni Elena, ang kanyang boses ay basag at puno ng takot. Ako ang ina ng anak mo. Kahit para na lang kay Gabriel, patawarin mo ako. Magbabago ako, Mateo. Gagawin ko ang lahat. Magiging mabuting asawa ako. Huwag mo lang kaming itapon sa kulungan. Tumigil si Mateo at dahan-dahang lumingon. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. Walang bakas ng pag-aalinlangan o awa. Ang isang ina, Elena, ay nagbibigay ng liwanag sa kanyang anak. Hindi ikinukulong ang sariling dugo sa dilim. Ang pag-ibig na ibinigay ko sa iyo noon ay sapat na sana para punan ng buong mundo. Ngunit mas pinili mong lunurin ito sa iyong kasakiman. Huwag mong gamitin si Gabriel bilang panangga dahil ikaw mismo ang pumatay sa pagkatao ng batang ito sa loob ng maraming taon. Sa kabilang bahagi ng sala, si Doña Victoria ay tila isang baliw na pilit na itinatago ang kanyang mga brilyanteng singsing sa loob ng kanyang damit. Ngunit mabilis itong nakuha ng mga investigador bilang bahagi ng ebidensya ng financial fraud. Ang kanyang dating maringal na tindig ay naglaho, napalitan ng isang matandang nanginginig at nagsusumigaw ng mga salitang wala ng saysay. Magnanakaw! Ninakawan niyo kami! Hiyaw ni Victoria habang kinakaladkad siya palabas. Amin ang mansyong ito. Hindi niyo kami mapapalayas. Mateo, isinusumpa kita. Babalik kami at sisiguraduhin kong mabubulok ka sa hirap. Hindi man lamang natinag si Mateo. Pinapanood niya ang dalawang babae hanggang sa tuluyan silang maisakay sa loob ng police car. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan ay tila isang pinal na tuldok sa isang mahaba at madugong kabanata ng kanyang buhay. Ang bawat luhang iniluhan ni Gabriel, ang bawat gabing nagutom ang bata, at ang bawat sampal sa kanyang sariling dangal ay tila unti-unting nababayaran ng malamig na rehas na naghihintay sa dalawa. Dahan-dahang binuhat ni Mateo si Gabriel. Ang bata ay nananatiling tahimik. Ang kanyang maliit na ulo ay nakasandig sa balikat ng kanyang ama. Nararamdaman ni Mateo ang mabilis na tibok ng puso ng anak, isang senyas na ang takot ay hindi pa lubos na nawawala. Lumakad siya patungo sa pintuan ng mansyon
Ang pintuan na dati ay tila isang hangganan ng kanyang pagdurusa. Lola Rosa? Tawag ni Mateo sa matandang budya na nakatayo sa isang sulok, luhaan ngunit may bakas ng ngiti sa mga labi. Ano iyon, Mateo? Ihanda mo ang mga gamit ni Gabriel. Aalis na tayo rito. Saad ni Mateo. Lumingon siya sa loob ng marangyang sala na dati ay puno ng tawanan ng mga kaaway. Ang bahay na ito ay puno ng masasamang alaala. Ipasasara ko ang mansyong ito. Ayokong lumaki si Gabriel sa isang lugar na nagpaalala sa kanya ng dilim. Lilipat tayo sa isang bahay na tunay na matatawag nating tahanan. Bago lumabas, tumigil si Mateo sa tapat ng bodega sa ilalim ng hagdanan. Ang pinto nito ay nananatiling bukas, tila isang sugat na hindi pa ganap na naghihilom. Pumasok siya sa loob ng sandali. Karga pa rin ang anak. Hinaplos niya ang malamig na semento at ang manipis na banig kung saan natutulog si Gabriel. Anak, bulong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pangako. Tignan mo ang silid na ito sa huling pagkakataon. Dahil simula ngayong gabi, wala nang pader na magkukulong sa'yo. Ang mundo ay malaki at sabay nating lalakbayin iyon. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanila. Ang katahimikan sa loob ng bodega ay hindi na nakakatakot, kundi tila isang paalam. Lumabas si Mateo at sa huling pagkakataon, hinila niya ang pinto at ikinandado ito mula sa labas. Iniwan niya ang lahat ng sakit sa loob ng silid na yon. Habang naglalakad sila palabas ng gate, ang ulan ay tumila na at ang mga bituin ay nagsimulang magpakita sa langit. Ang gabi ng Pasko ay hindi nagtapos sa isang engrandeng salo-salo, kundi sa isang tahimik na tagumpay ng hustisya. Sa kalsada, ang mga tao ay nakatingin sa kanila, hindi na bilang isang trooper at kanyang anak, kundi bilang isang ama na handang gibain ang mundo para sa kaligtasan ng kanyang mahal sa buhay. Papa! Mahinang wika ni Gabriel, ang kanyang unang salita simula nang magsimula ang kaguluhan. Bakit anak? Gutom na po ako. Sambit ng bata. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa isang tindahan ng mainit na pandesal sa tapat ng kalsada. Natawa si Mateo, isang tunay at malalim na tawa na matagal na niyang hindi nararamdaman. Sige anak, kakain tayo. Kakain tayo ng lahat ng gusto mo. At pagkatapos, matutulog tayo ng mahimbing dahil wala na tayong kailangang ikatakot. Ngunit sa kabila ng kapayapaang ito, alam ni Mateo na ang laban ay hindi pa ganap na tapos. Sa loob ng bilangguan, sina Elena at Victoria ay siguradong hindi susuko ng ganoon na lamang. At ang lihim na kasama ni Elena na si Marcus, nanatili itong isang aninong kailangang hanapin ni Mateo bago ito muling makapinsala. Ang katarungan ay nakamit na sa gitna ng dilim, ngunit ang liwanag ng bukas ay nagdadala ng mga bagong katanungan. Handa na ba si Gabriel na harapin ang katotohanan ng kanyang pagkatao? At makakahanap pa ba si Mateo ng puwang para sa pagpapatawad sa kanyang puso? O ang paghihiganti ang habambuhay na magiging anino ng kanyang yaman? Ang sikat ng araw na tumatama sa malalaking bintana ng bagong tahanan ni Mateo ay hindi katulad ng malamig at mapanuring liwanag sa Mansyon de Vega. Dito, sa isang tahimik na villa sa itaas ng burol na napapaligiran ng mga luntiang puno at huni ng mga ibon, ang bawat sinag ay tila isang mainit na yakap ng pag-asa. Wala nang amoy ng alikabok, wala nang amoy ng luma at bulok na kahoy. Ang buong paligid ay amoy sariwang hangin at kalayaan. Dahan-dahang iminulat ni Gabriel ang kanyang mga mata. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang malambot at malawak na kama na may mapuputing kumot na amoy lavender. Sa tabi ng kanyang higaan, nakita niya ang malalaking bintana kung saan malayang pumapasok ang liwanag ng umaga. Sandali siyang natigilan, ang kanyang maliliit na kamay ay dahan-dahang hinahaplos ang malambot na kutsyon. Tila sinusuri kung ito ba ay isang magandang panaginip lamang
na muling mawawala kapag ipinikit niya ang kanyang mga mata. Gising na ang prinsipe ko. Isang banayad na tinig ang narinig ni Gabriel mula sa pintuan. Pumasok si Mateo dala ang isang tray ng masustansyang almusal. Wala na sa kanya ang bakas ng pagod at galit na dala niya noong mga nakaraang gabi. Ang kanyang mukha ay maaliwalas at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tunay na kaligayahan habang pinagmamasdan ng anak. Naupo siya sa tabi ni Gabriel at hinaplos ang pisngi nito na nagsisimula nang bumalik ang kulay. Papa, totoo po ba ito? Hindi na po ba tayo babalik sa bodega? Mahinang tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay may bahid pa rin ng pag-aalinlangan. Kailanman, Gabriel, hinding-hindi na tayo babalik doon. Pangako ni Mateo habang isinusubo ang isang piraso ng prutas sa anak. Ang bahay na ito ay sa atin. Dito, pwede kang tumakbo, pwede kang sumigaw, at pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo. Wala nang magbabawal sa'yo. At tignan mo. Itinuro ni Mateo ang isang malaking cabinet sa sulok. Lahat ng laruang gusto mo, nandoon na. Isang matamis na ngiti ang dahan-dahang gumuhit. Sa labi ni Gabriel, isang ngimiyang ngiting hindi pilit. Isang yang ngiting nagmula sa kaibuturan ng kanyang pusong nagsisimula ng maghilom. Ito ang Kwan Kakvang para kay Mateo. Ang makitang muli, ang anak na malayang nakakangiti ay higit pa sa anumang tagumpay sa negosyo o anumang halaga ng salapi. Ang bilyon-bilyong ari-arian niya ay walang saysay kung hindi niya maibabalik ang kabataan ng kanyang anak. Maya-maya pa ay dumating si Sofia, ang kanyang kaibigang abogado. May dala siyang mga dokumento, ngunit ang kanyang mukha ay kalmado at masaya para sa mag-ama. Mateo, safe na ang lahat. Balita ni Sofia habang humihigop ng kape sa balkonahe. The court granted the permanent protection order. Elena and Victoria are currently facing multiple charges. Hindi sila makakalabas ng madali. At ang balita tungkol sa pagtataksil ni Elena. It destroyed whatever reputation they had left. Wala nang gustong kumampi sa kanila. Si Marcus? Tanong ni Mateo. Ang kanyang tinig ay naging seryoso. Nagtago na siya, Mateo. Nalaman niyang wala ng pera ang mga De Vega, kaya iniwan na rin niya si Elena bago pa man ito makulong. Isang duwag, sagot ni Sofia nang may halong pandidiri. And don't worry about the business. Arthur is handling the integration of De Vega Holdings into your empire. Ang mga dating empleyado na minaltrato ni Victoria ay binigyan mo ng maayos na compensation. Maraming nagpapasalamat sa iyo. Tumango si Mateo. Hindi na siya interesado sa pagbagsak ng kanyang mga kaaway. Ang kanyang atensyon ay nakatuon na ngayon sa pagbangon. Alam niyang mahaba pa ang proseso para kay Gabriel. Ang mga sugat sa isipan ng bata ay hindi basta-basta naglalaho ng parang bula. Kakailanganin ng pasensya, ng oras, at ng walang hanggang pagmamahal. Pag-alis ni Sofia, lumabas ang mag-ama sa garden. Kasama nila si Lola Rosa, na ngayon ay nakasuot na ng maayos na damit, masayang nagdidilig ng mga halaman. Ang matanda ay tila nabawasan ng 10 taon sa kanyang edad dahil sa kapayapaang tinatamasa nila ngayon. Lola Rosa, salamat sa lahat. Wika ni Mateo habang lumalapit sa matanda. Wala iyon, Mateo. Ang makita kayong dalawa na malaya at masaya, iyon na ang pinakamalaking regalo sa akin bago ako pumanaw. Sagot ni Lola Rosa nang may luha sa mga mata. Habang pinapanood ni Mateo si Gabriel na hinahabol ang isang paru-paro sa damuhan, naramdaman niya ang isang kakaibang ginhawa sa kanyang dibdib. Ang paghihiganti ay nagbigay sa kanya ng hustisya, ngunit ang pagmamahal ng kanyang anak ang nagbigay sa kanya ng buhay. Sa bawat tawa ni Gabriel na humahalubilo sa hangin, tila uwant-unting nabubura ang madilim na alaala ng bodega. Ngunit sa gitna ng katahimikang ito, isang tanong ang nananatili sa isipan ni Mateo habang tinitignan niya ang abot-tanaw. Paano niya ipapaliwanag kay Gabriel ang tungkol sa kanyang ina
Kapag dumating ang panahon na marunong na itong magtanong, at handa na ba siyang muling magbukas ng kanyang puso? O ang pagtataksil ni Elena ay mag-iiwan ng habambuhay na pilat na maglalayo sa kanya sa tunay na pag-ibig? Ang serye ng Hampas ng Langit ay malapit ng magwakas, ngunit ang bawat bagong umaga ni na Mateo at Gabriel ay isang patunay na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, ang langit ay laging may nakalaang liwanag para sa mga pusong marunong magtiis at lumaban. Lumipas ang ilang buwan na tila isang mahabang panaginip na unti-unting nagkakaroon ng malinaw at makulay na hugis. Ang ingay ng syudad at ang madidilim na alaala ng Mansion de Vega ay tila mga aninong naiwan na sa nakaraan. Sa isang malawak na hardin na nakaharap sa dapit hapon ng Tagaytay, nakaupo si Mateo sa isang wooden bench, pinagmamasdan ang malayang pagtakbo ni Gabriel sa damuhan kasama ang isang batang aso na regalo niya noong nakaraang buwan. Ang bawat tawa ni Gabriel ay tila isang himig ng tagumpay, isang musikang nagpapagaling sa bawat sugat na iniwan ng nakaraan. Wala na ang takot sa kanyang mga mata, wala na ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa tulong ng therapy at higit sa lahat, nang walang hanggang pagkalinga ni Mateo, ang bata ay muling natutong magtiwala sa mundo. Habang pinagmamasdan ng anak, dahan-dahang binuksan ni Mateo ang isang sulat na galing sa kabilang panig ng bansa mula sa loob ng Correctional Institute for Women. Ito ay galing kay Elena. Sa loob ng sulat, puno ng mga salitang humihingi ng tawad, mga pangakong magbabago, at mga pagtatangkang makuha muli ang kanyang loob. Sinabi rin nito ang kalagayan nila ni Victoria sa loob, ang hirap ng buhay, ang init, at ang pagkain na kailanman ay hindi nila akalaing kakainin nila. Ang dating mga reyna ng lipunan ay naging mga bilanggo na ngayon ng kanilang sariling mga pagkakamali. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Mateo. Dahan-dahan niyang tinupi ang sulat at inilagay ito sa loob ng kanyang bulsa. Walang galit, wala ring saya. Ang nararamdaman niya ay isang malalim na kapayapaan. "Sir Mateo!" Lumapit si Arthur. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang. Ang Gabriel's Haven ay handa na para sa grand opening sa susunod na linggo. Ang lahat ng mga batang biktima ng pang-aabuso ay magkakaroon na ng tahanang matatawag nilang kanila. Sa mismong lote kung saan dating nakatayo ang Mansion de Vega. Ngumiti si Mateo. Ito ang kanyang pinakamalaking tagumpay. Ang giniba niyang mansyon ay pinalitan niya ng isang institusyong magbibigay ng pag-asa sa iba pang mga batang katulad ni Gabriel. Ang puot ay ginawa niyang pag-ibig. Ang paghihiganti ay ginawa niyang pundasyon ng pagtulong. Salamat, Arthur. Siguraduhin mong ang lahat ay maayos. Gusto kong ang bawat bata roon ay makaramdam na hindi sila nakakalimutan ng langit. Wika ni Mateo. Lumapit si Gabriel sa kanyang ama. Pawisan, ngunit may malawak na ngiti. "Papa, look! I caught a butterfly, but I let it go because it wants to be free like us." Binuhat ni Mateo ang anak at hinalikan ito sa noo. "Tama ka, Gabriel. Lahat tayo ay nararapat na maging malaya. At ngayon, malaya na tayo." Dumating din sina Sofia at Lola Rosa, dala ang ilang merienda. Ang munting pamilyang nabuo sa gitna ng unos ay sama-samang pinanood ang unti-unting paglubog ng araw. Ang langit ay nagkulay kahel at lila, isang sining na tila ipininta ng tadhana upang ipagdiwang ang kanilang bagong simula. Sa huling sandali ng dapit hapon, naramdaman ni Mateo ang isang kagaanan sa kanyang puso na hindi kayang bilhin ng anumang yaman. Ang katarungan ay nakamit na, ang mga kaaway ay nagdusa na, ngunit ang tunay na premyo ay ang pagkakataong maging ama sa isang anak na muling natutong mangarap. Sa puso ni Mateo, binitawan na niya ang galit upang hindi siya maging bilanggo nito. Ngunit ang batas ay mananatiling tagapagpatupad ng nararapat na parusa. Oo,
Ang katahimikang kasama ang anak sa gitna ng kalikasan ay ang tunay na kapayapaan, na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa kapal ng pera o taas ng pangalan, kundi sa lakas ng pusong handang lumaban para sa mga mahal sa buhay at handang magtayo ng kabutihan mula sa abo ng pagkawasak. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa paligid, ang ilaw sa kanilang bagong tahanan ay nagsimulang magningning. Isang ilaw na hindi na muling mamamatay dahil ito ay pinaglalaban ng pag-ibig na dumaan sa apoy at lumabas na mas matatag kaysa dati. "Mahal kita, Papa," bulong ni Gabriel bago tuluyang antukin sa bisig ng kanyang ama. "Mahal na mahal din kita, anak, hanggang sa dulo ng bawat umaga," sagot ni Mateo. Dito nagtatapos ang kwento ng Hampas ng Langit, isang paalala na sa bawat pait ng kahapon, may nakalaang tamis sa bukas para sa mga pusong hindi sumuko sa dilim.